dapat dali mo sa logical conclusion no? Pag sumunto ka, tuloy-tuloy mo na, di ba? Yun yung dapat maganda, tinayuan, pinaka-defining. Binanata mo yung mga flood control. Pero paano ba nagsimula yung problema sa flood control? Paano ka nagkaroon ng libo-libong flood control? Ang kailangan mo halimbawa sa Metro Manila, isa lang. Hindi pwede na may flood control yung isang munisipyo, isang syudad, tapos yung kabila iba. Dapat isa lang yan Holistic, integrated, drainage, water impounding, etc. Lalong magkaka-letse-letse yung lalo tayong babahain kung kanya-kanya ang planning. Dapat may isang buong mega plan. Parang ganun, Tapos diba? sasabihin mo, i-audit ng DPWH. Kasabwat ang DPWH dyan sa mga flood control na yan. Kasama sila sa mga nag-screen at pumayag ng mga yan. So, pwede bang ibang independent body ang mag-investigate dyan? No? So, yung ganun ba na may positibo pero parang kulang. No? Kaya nga sabi ko, cup half full, half empty. Yung nangyayari. No? Lalo na, nung sinabi mo yung ipapa-audit, ipapakulong, kakasuhan, at ipapublicize yung mga may kinalaman dito sa anomalous flood control projects, standing ovation. Pero nung tinitingnan ko yung nag-i-standing ovation, teka, parang involved itong mga to. Doon sa mga insertions para sa flood control. No? Exactly. Bakit sila yung pinakamalakas ng palakpak? Ano? At saka, tumayo. Talagang yung dignidad nila. Sabi diba? ko, sana sa lahat ng tumayong yan, siguraduhin lang nila ni wala isa sa kanila ang nakinabang dyan sa flood control project na yan. Diba? Siguro masyado lang tayong cynical at saka skeptical, Sherin. Pero tingin ko marami sa ating mga tsaka si House Speaker, marami sa ating kababayan na din. pinapanood dyan, parang natatawa o nagagalit. No? Anyari, di ba? Yun yung, talaga ba? Ako yun na lang ang naging reaction ko. Talaga ba?